Sila naman, dahil nga ito yung object talaga ng mga makakaliwa na nandyan ngayon sa Kongreso, sinisigi nila in the hope na matutumbok nila sino itong mga witness, itong mga dahilan kung bakit hindi naging successful yung CPP-NPA sa kanilang mga balakin. Dahil yan ang napigilan ng Office of the Vice President. Yan ang napigilan ng DEX, ng DepEd, noong kapanahunan na Secretary pa si Duterte. Yan ang objective ng CPP-NPA through their front organizations and congressmen and representatives now occupying seats in the in Congress and in the government. So, Opo. yan naman talaga malinaw eh. Kita mo naman, anong tawag nito? Yung ba naman bubuhusan mo pa ng mahabang oras, sino si Tarpulano, sino si ganyan. Kung wala kang objective na kilalanin talaga kung sino, hopefully, maliliquidate nila yung mga yan, no? Siyempre, walang confidential agent na maglalagay ng totoong pangalan. Talagang gagamitin. Ako, 11 years ako, nag-counterinsurgency kami. Wala ka talagang gagamiting pangalan totoo. Kasi mapubulgar masisira yung tao. Madidisgrasya yung agent mo. So talagang gagamit ka ng pangalan na, kunyari, Pedro Singhot, yung mga ganyan. Mariang Palad, yung mga ganon. Oh. Opo. And ang isa sa mga kapansin-pansin... Opo, sige po. May isa pa, no? Pinipilit nila na yung mga lamesa, yung mga gamot. Ano yan? Yun ang kailangan. Halimbawa ako, kunyari, ako yung ahente. Kunyari lang, ahente ako. Konsyel ako sa barangay. Wala kaming tables and chairs. Yun ang kailangan namin, kapalit ng mga information na ibibigay namin kung saan nagkukuta yung mga yung mga NPA, yung mga terorista. Maraming these people, they don't understand because they're not on the ground, tapos pinipilit nila. Bakit sabay-sabay binayaran? Natural. Everyday, ibang pinupuntahan ni Vice President. Iba-iba yung lugar. Pwede ba daw pagsabay-sabayin na isang linggo, ganyan. Alam mo, tsaka hindi lang kasi masabi nitong mga malinaw naman ang storya niya nung okay pa yung unity. Nangako si Bongbong Marcos na susuportahan niya si Inday sa kanyang anti-insurgency campaign, anti-terrorist campaign. So sa madaling salita, sinabi niya, sige mo lang yan, tapos susuportahan kita, bibigyan kita ng pondo. Unfortunately, na-release yung pondo December na. Natural, i-obligate na yung inutusan siyang gumawa na ng trabaho. Yun ang kwentas klaras dyan. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Nung nakita nilang medyo hindi na nila mahawakan sa leeg si BP, at nag-resign na, hindi nila, sa kanila sinubuan ng pondo, hoping na hindi niya magagastos. In other words, ang problema, magaling yung mga tao ni Inday. Magaling sa government budgeting at saka sa auditing, sa liquidation, obligation. Di na nagastos. Ngayon, nagagalit sila kasi, kaya nagagalit yung mga yan kasi walang nangyari. Naalala mo yung mga sinasabi ni Senator Robin, yung mga anniversary, walang nangyari yung mga pasabog, yung mga... Because the intelligence work of the BPISG was superb. Di ba? Ngayon, hindi nila maano yan. Kasi imagine mo, pag pinatawag nila sila Chika, at sinabi nila Chika, kasi ma'am, kasi Your Honor, kaya kami nag-conduct ng surveillance doon ng confidential operations kasi papunta doon sila Congresswoman anong pangalan nung convicted na congresswoman Franz Castro at makikipag-meeting sa mga NPA. Kaya inunahan na ho namin, sinurveillance namin. Pag lumabas yan, disgrasya abot nila. That's the reason na bantulot sila ipatawag sila Chika.
Because La Chica, if he is authorized to spill the beans on intelligence work, maraming madidisgrasya, pati yan sila Ridon, pati ang mga congressman na katulad nila Pimentel na napapabalitang nagbibigay ng suporta sa mga NPA. Diba? Yan ang kinatatakutan nila. Sa totoo lang, kahit dito sa Davao del Sur, gano'n ang ano. Oh, so yan ang takot nila. That's why they cannot call on, they don't want to call on La Chica. Because La Chica will definitely tell them he's a seasoned intelligence officer. So madidisgrasya sila. Mabibisto yung lahat ng kabulastugan nila. Pati yung, baka mamaya lumabas pa riyan. Ay, ang abogado niyong isa riyan, kasama yan sa mga abogado ng mga extremists, ng mga communist terrorists. O di madidisgrasya yung sinisipon na abogado. Yun ang problema nila. Opo. And yung presumption of regularity dun sa ginagawa po nila Chica sa paggamit ng confidential fund, andun pa rin po, considering wala naman din tayong naririnig mula sa ibang mga ahensya ng gobyerno, pinuno ng ibang ahensya ng gobyerno, sa militar, kung mali ang kanyang pagkakagamit doon sa confidential fund. Halimbawa, nagbigay ng pahayag na ngayon ng AFP na parang ipinauubayan na nila sa Senado o di kay sa Ombudsman. Kung may mali pa doon sa paggamit ng confidential fund, at first kasi sinabi nila, inimbestigan nila hindi dapat meron na silang conclusion na doon kasi nangyari ito 2022 pa. No? Dumaan na yung 2023. Correct. Anong taon na ngayon? Pero sasabihin nila na ipinauubayan na nila. So ibig sabihin, yung paggastos, pag-implement ng confidential funds, walang mali doon at iyon ang nakasanayan kumbaga nila. Manong Jay, tingin nyo. Alam mo, hindi lang yan ang inaasahan ko, Admar. Ang inaasahan ko, pagdating ng panig ng defense na, yung defense na magsasubmit ng mga testigo, kung sino patawag nila sa Malacanang. Kasi doon ang galing yung pondong, controversial na pondong yan Ipasasampi na ba nila ang presidente? Kasi ang presidente ang ang nag-release ng pondong yan Si Amina Pangandaman, na presidente ngayon ng Amana Bank. Si former Chief Justice Bersamin. Sila yun So, tapos sasabihin na magte-testify. Sino yung mga witness nung nag-uusap sila Inday at saka si Bonget tungkol dyan sa kanilang kasunduan noon na bibigyan ng pondo para patustusan yung mga proyekto ng Office of the Vice President. Yan dyan sila kabahan. Dahil pag yan ang mga pinatawag, lalabas at lalabas na ang tunay na kwento, no? Ang problema lang kasi, talagang they are milking itong sa prosecution, sadyang pinapahaba nila kasi nga, ang media mileage ang hinahabol nila. hindi yung hustisya Opo. Saka isa pang kinaiinisan ko yung nagagamit pati yung religious diyan sa kanilang mga drama. Kita niyo yung abogada kahapon may hawak-hawak pang krus na anong tawag nito. Na kinikilabutan ako diyan sa mga ganyang estilo. No, na pati yung thou shall not use the name of the Lord in vain. Yung mga anong tawag niyan, medyo sabi ko hindi kaya kinikilabutan tong mga taong ito.